Good morning mga ka 40 days video. So for today's video, so ipapakita natin sa inyo ang kuha ng ating video mga ka 40 days gamit ang nabili natin sa online na pwedeng sa helmet ilalagay yung cellphone holder. Kadalasan mga ka 40 days makikita natin sa mga moto vlogger ay siyempre mga high-end na mga camera ang ginagamit nila like GoPro. So ngayon pwede na nating gamitin yung bagong labas sa online na cellphone holder na ilalagay mo lang sa helmet, sa harapan na yung helmet. At ito na ngayon mga ka 40 days yung kuha. Hindi naman masyadong high-end ang ating cellphone na ginagamit, pero kung nakikita niyo sa video, hindi siya maalog. Dahil nasa helmet nakalagay, hindi siya masyadong maalog. Parang naka-stabilize siya. Kasi meron ako noon isa pang cellphone holder na sa katawan mo ilalagay, parang isusuot mo siya. Pero isang beses ko lang nagamit dahil maalog siya lalo na kapag magdaan ka sa malubak na kalsada, maalog siya, para siyang nag-jump off ang video. Dito naman sa ginagamit natin na cellphone holder, so kunti lang ang kanyang alog, makokontrol mo siya dahil dito sa bandang ulo mo siya ilalagay. Ang video ito mga ka 40 days ay hindi po paid sponsored, so nire-reveal ko lang kung makikita natin. Simple, sinubukan natin itong gamitin So dito, kung nakikita niyo ang video, actually itong video binilisan ko to binilisan ko na to, speed ko na to into 1.5 kasi mahaba yung video. So kung makikita niyo, hindi siya masyadong maalog, may kunting alog pero pwede na. So hindi na natin kailangan ng mga kamera na pang motovlogging. So cellphone lang talagang ginagamit ko. So nilagay ko sa harapan ng helmet kasi yung cellphone holder ay may strap siya, dalawang strap. So malak siya, pwede mong diinan. So dito na, kung nakita ninyo ang video, so medyo mabahaba ang video ito, ay pwede na talaga siya. Pwede ka nang makapag-vlog, or kung saan kayo pupunta na magmomotor, pwede na. So hindi na kailangan, o hindi na natin kailangan ang mamahaling camera. So ang kalaban lang po dito mga 40 days ay kapag umulan, kasi wala namang cover yung ating cellphone. Unlike yun sa mga GoPro, yung mga maliliit na camera, meron siyang lalagyan na kapag umuulan ay hindi siya nababasa. So kung maayos lang ang panahon, mainit, so walang problema kung magbibideo tayo habang nagka-travel. So pwede na to. Ito, marirecommend ko sa inyo kung sinong gustong bumili dyan. Mura po ito mga ka 40 days, nasa 100 plus lang, hindi siya umabot pa ng 200. So ito, kung makikita niyo sa screen, ito ang sample ng ating helmet na nandoon yung cellphone holder. So hindi makita yung sa ilalim kasi medyo dark. So yun mga ka 40 days, yun ang plastada ng ating cellphone holder kung nakalagay na sa helmet. So ma-adjust mo siya. Yung sinubukan ko ito, hindi naman siya sagabal o makaharang sa ating visor. Kung mag-drive tayo, so may adjustment siya, pwede siyang mababa, pwede siyang may angat pa. So ganito ang itsura niya kapag nakasalpak na sa helmet. At saka yung cellphone, safe ang cellphone nyo kasi yung holder niya ay hindi lang siya basta-basta na clip. Meron siyang screw na ma-adjust kung mahigpitan mo ng maayos yung cellphone mo. So kung yun ang kanyang forma mga
ka 40 days kung andyan na, makikita nyo. Kung makikita niyo mga ka 40 days, medyo mabilis siya tingnan yung alog niya kasi naka-speed na tong video natin from 0 to 1.5 yung kanyang speed. So kung makita niyo ang alog niya, medyo mabilis. Pero sa original ito na video, hindi mo masyadong mapansin na maalog kasi kontrolado natin ang galaw ng ating ulo kapag nasa malubak na kalsada tayo o madaanan natin yung malubak na kalsada. Siyempre hindi naman sasabay masyado ang ating ulo sa pag-alog, nakokontrol natin, kaya yung kuha din ng video natin ay medyo kontrolado. So tapos itong cellphone na ginagamit ko ay meron siyang video stabilization o stabilizer. So na tutulungan niya ang stabilization ng camera dahil nakokontrol mo ang galaw o alog ng inyong ulo kapag malubak ang inyong madadaanan. So ito na ngayon mga ka 40 days, kung makikita nyo, panoorin natin ng video hanggang sa dulo.
Sa banda rito mga ka-40 days, medyo nag-umpisa ng umulan. So kung nakikita nyo, napapansin nyo sa screen, so direct yung cellphone natin na natatamaan yung camera lens ng tubig ulan. So kung makikita nyo, para siyang nagfa-fog. Pero hindi yan fog mga ka-40 days. Yun ay tubig ulan. Hindi pa naman masyadong malakas yung ulan, pero siyempre kapag nagbibiyahe tayo, kahit mahina lang ulan, medyo feeling natin medyo malakas kasi sa hangin. Kung napapansin nyo, medyo natatabunan na unti-unti ang ating camera lens. So dyan sa bandang unahan, tumigil muna tayo, i-secure muna natin ang ating cellphone, baka tuluyan na mabasa. So mapapansin yung mga ka-40 days, dito tayo tumigil sa may view deck dito banda sa amin, sa lugar namin. So view deck po ito. Sa likod nito ay, kung nakikita niyo, ay yun ang Agusan River. So pasilong muna tayo, hintay na tumigil yung ulan. Dahil tumigil na ang ulan mga ka-40 days, so patuloy tayo. Nilagay ko na naman ulit yung cellphone sa holder doon sa helmet. At papalapit na tayo sa syudad ng Butuan City. So, ganito pa rin ang sistema mga ka-40 days. So, medyo binilisan natin ang video, in-speed natin kasi mahaba eh. Hindi naman masyadong mabilis tayong magpatakbo. So, kung napapansin niyo ulit, nakikita sa screen, meron na namang parang fog, pero hindi yan fog mga ka-40 days. Medyo bumalik na naman yung mahinang ulan, kaya ito na naman natatamaan ang ating camera lens. So medyo mahaba-haba pa yan ang video mga ka-40 days, pero kinat ko na yung banda na may talagang na siya, hindi mo na makikita yung kalsada kasi natatakpan na ng tubig yung camera lens. At nandito na tayo sa bandang sentro ng Butuan City mga ka-40 days. So dyan sa unahan, nadadaanan natin yung libreng printa ng t-shirt. So siyempre, meron tayong dalang t-shirt na white. So bago tayo pumunta sa ating destinasyon, yung sadya natin sa syudad, dumaan muna tayo dito. So, mayroong libreng printahan ng t-shirt. So, kung makikita nyo, kayo na lang ang magbabasa dyan kung anong nakikita nyo sa printa. So, dumaan ako dito kasi free. Magdadala lang kayo ng puting t-shirt. So, yung napapansin ko mga ka-40 days, sila po dito ay voluntaryo. Nagbo-volunteer sila na magpiprinta. So, habang nag-observe po ako ng pagprinta nila, paggawa nila, hindi man sila masyadong magaling magprinta. Kasi dumaan din tayo ng ganitong trabaho noon. Hindi pa sila masyadong magaling. Pero, kasi libre kasi. So, yun na. Nagpa-print na lang tayo. So, habang piniprintahan yung mga t-shirt natin na dala, hindi naman natin agad yun nadala. So, iniwan ko muna sandali habang nakahanger kasi meron pa akong bibilhin na gamit sa pang-eskwela. So, yan na. Medyo nauna tayo ng konti sa iba. Patuloy mga 40 days, maraming tao na pumunta dito. Medyo naagahan lang natin ang pagdating, kaya medyo hindi pa maraming tao. So nauna ang ating t-shirt na naprintahan. So bago
atin dalhin sila patutuyuin muna. So iniwan ko muna yung t-shirt. Pumunta muna ako sa sadya ko dyan sa syudad, may binibili akong gamit sa eskwela ng mga bata. So yun, habang nagpa-print tayo ng t-shirt, abot naman ng unti-unti namang nagdatingan yung mga tao. Nakapansin na mayroong libreng t-shirt printing po dito sa bandang Boulevard dito sa Butuan City. So after ko mabili yung gamit, bumalik agad ako dito sa printahan. So hindi pa rin masyadong matuyo yung printa, kaya hinintay muna natin ng sandali o ilang oras pa o ilang minuto. So medyo marami-rami na rin ang tao at mayroon na rin nag-aabang, naghihintay. Habang naghihintay po kami mga ka-40 days, so parami yung nagpiprinta. So ginawa muna namin yung mga motor o mga sasakyan na sampayan ng mga printa. So ito yon, kung nakikita nyo, yung mga motor namin ginagawa namin sampayan para matuyo yung printa, para makauwi na. So ito na yung output mga ka-40 days. So hanggang dito na lang mga ka-40 days. Maraming salamat sa panonood.